Hello guys! I am Karen and today kasama ko ngayon ang aking best friend na si Tina. And we're here sa Touch of Glory kung saan we started the year to pray for the whole year ng 2025 na kakaharapin namin. So today, naisip ko to share, magkaroon kami ng reflection or sharing about our 2024 na nag-end last year. So ang tanong ko ay ano yung greatest lesson na natutunan mo through 2024 na gusto mong i-share sa ating viewers? Siguro yung natutunan ko, the greatest lesson na natutunan ko for the whole 2024 is i-embrace mo lang yung mga challenges, yung mga trials, and mga pinagdaanan mo sa life. Kasi 'di ba syempre tayo usually ayaw natin hanggat maaari, ayaw nating pagdaanan yung mga problema, yung mga, yun nga, especially yung mga challenges na talagang susubukin, pati yung pananampalataya mo. Pero, natutunan ko na this is really part of your journey, Christian journey sa life. Kasi, hindi matitest yung katatagan ng pananampalataya natin kung hindi natin gugustuhin ma-experience yung mga na-experience natin na mga hurtful moment, yung mga pain moments ng buhay natin. Kasi yun yung nagpapatatag sa atin eh. Marami tayong mga lessons na natututunan doon. Marami tayong mga realizations na natututunan na somehow ay, alam mo yun, madadala mo siya, magiging inspiration mo siya ngayong 2025 sa year na papasok. And naniniwala naman ako na mga pinagdadaanan natin, yun yung nagpapatibay sa atin. Yun yung mas lalong alam mo yun, yumayakap tayo sa pananampalataya natin at mas lalo tayong kumakapit sa Kanya. So, yun yung mga natutunan ko na i-embrace mo lang, pagdaanan mo lang yung mga pinagdadaanan mo o pagdadaanan mo pa. Kasi, kung iiwasan mo yan, along the way, masasalubong mo pa rin yan. And, hindi ka naka-overcome. Whereas, kung i-embrace mo na siya ngayon, na dumating siya sa life mo, instead ay harapin mo siya ng may pananampalataya, ng may pagtitiwala sa Panginoon, I believe ma-overcome mo siya eh. And the next na makasalubong mo, ibang challenge naman at ibang level naman ng ng trials sa life. Wow, so deep and so powerful. Pero yet so inspiring. So, next question, actually I have two questions. Next question is, ano naman yung parang one verse na tumatak sa'yo ng year 2024 na you want to share ulit here sa aking vlog? Pwede sila ko eh, hindi natin yun. Sorry guys, bigla. Marami akong verses. Pinaka-greatest na lang siguro, not for the year 2024. Siguro yung pinangahawakan mo na lang. Itong very latest nung pagde-devotion natin, yung sharing natin sa Krispy Kreme. Talagang nagbagit dito sa specific na fast food na natin. Siguro yun yung pinaka-tumatak sa akin na yung sa 2 Corinthians chapter 8. I think in the whole chapter 8, diba? Na share natin. And siguro i-review na lang kung ano yung nakalagay doon. Pero yung sa sharing natin, tumatak doon na ano nga ba tumatak? Ikat mo to Sige, go. Anyways, ano ba yun? Go lang. Mas gusto ko ay. Ano? Yung mga adlib. Siguro, yung pinaka na tumatak sa sharing natin, yun yung si God mismo, siya mismo yung love. Kasi, we cannot love others, even ourselves, if we don't love God. Naniniwala kasi ako na even sa Bible nakalagay naman yun na si God mismo yung love. So, yung love na i-desire mo o pakananasain mo na matanggap
at maibigay, yun dapat yung love muna. Yung source muna ng love na yun ay si God. Doon ka kumuha sa love na yung sa source ng love talaga, yung legit na love, na unconditional, unending na love. Kasi naniniwala ako na yung love na naibibigay ng human being Is na without limited. God is limited. Laging may kondisyon, laging may hangganan, Nauubos. nauubos. And subjective actually yung love na meron ng human being. Pero yung love na, kung kukunin mo yung love na yon sa source and the author of love, is naniniwala ako na yung maibibigay mong love sa sarili mo at love sa ibang tao is genuinely. Kasi yung kinuhanan mo ng love is the source mismo ng love. Actually, hindi lang siya talaga source. Siya talaga yung mismong love. Yes, siya mismo yung love eh. Yes. And mahirap magmahal sa taong nanakit sa'yo. Mahirap mahalin yung taong Nagawa sa'yo ng masama. nagbigay ng sugat sa'yo, di ba? Nag-cause sa'yo ng pain. Yes. And mahirap magmahal ng mga tao o taong nag-cause ng paghihirap mo. Pero, yun kasi yung minsan na gustong ibigay ng Panginoon na love. Unconditional. Ka, parang ganun. Oo, yung para bang mahalin mo kahit mahirap. Pero ang Lord naman kasi, hindi naman yan yung ipipilit niya sa'yo eh. Naniniwala ako na ang Panginoon, hindi siya namimilit eh. Kasi, meron pa rin naman tayong freedom to choose eh. Meron kang time to heal, meron kang time to process the things. Pero yun nga, ang sabi na, yun nga, binigyan ka ng process, ng time to process, ng time to heal. Tulungan mo rin yung sarili mo na, ayun, mahalin yung tao na yun. Kasi, hindi ka makakapagpatawad kung hindi ka magmamahal eh. I believe eh. Para makapagpatawad ka, kailangan yung love nandoon eh. Kasi, yun nga. Diba? Yes. So, yun. Siyempre, sasagutin ko din yung questions, di ba? Unfair naman sa friend ko. So, number 1, ano naman yung sa part ko, ano yung greatest lesson na natutunan ko sa 2024 is madami din. Pero for me, yung greatest highlight nun is God is always with you, with us. Yung mga taong nagtitiwala sa Kanya, di ba? Kasi, for me, ako kasi, I need yung kailangan ko ng kakapitan. Kasi, I know, kilala ko yung sarili ko. So, through 2024, God showed me na mag-rely sa Kanya sa mga bagay-bagay na limitado ako. Na hindi ko kaya. Yung mga bagay na hindi ko kayang gawin. Yung ano siya, beyond my comfort zone. Outside my comfort zone. Na hindi doon, through 2024, siguro mas pinaramdam sa akin ng Lord na anak, I'm here. Kasama mo ko. Kasi may times, di ba, na pag masyado tayong naki-carried away ng mga bagay na sa paligid natin, masyado tayo dong nakapokus. Na out of focus tayo dun sa main source ng yun nga, sabi hindi na ng love, ng strength na pagkukuha na natin. Kasi si Lord naman kasi talaga yung source ng strength at ng kung ano man yung nagagawa natin, siya talaga yung source natin. At kaya natin napagtatagumpayan yung mga ginagawa natin is because of Him. And then, syempre, yung mga weaknesses mo, di ba? Marami tayo niyan, mga weaknesses, mga challenges sa buhay. Pero, kung wala si Lord, ang hirap. Sobrang hirap niya. Oo, meron tayong mga as human being, meron tayong personal strength, meron tayong capability na magtiwala sa sarili natin. Pero, yung beyond doon, yung mga bagay na hindi natin kayang gawin, si Lord lang ang makakagawa nun. Kaya kailangan nating mag-pray at magtiwala sa Kanya ng mga bagay na hindi natin beyond our control. Next, ay, syempre, natutunan ko din na mag-trust sa Kanya sa mga bagay-bagay na kulang ako
or limitado ako na lalong-lalo na ho sa ano ba sa ating sa health, ayan, sa finances, 'di ba, sa pag-aaral, yan, as yung mga bagay na ginagawa natin through our daily lives, career, hobbies, mga ganyan. Next, ano naman yung next question? Yung question number 2. Ano nga ba yun? Yung question number 2, ano yun? Ano yung verse? Ayun, ano yung verse na pinangahawakan mo? Pinangahawakan ko for 2024 na nag-struck talaga sa akin. For me, yung sa Romans 8 siya. Alimutan mo yung verse. Romans 8, basta sabi doon, all things work together for the good, those who love Him, of those who have been called according to His purpose. Kung babasahin natin siya, the whole chapter, ang ganda niya. Pinanghawakan ko talaga yung whole chapter, pero sobrang na-memorize ko lang yung isang verse. Romans 8, na all things work together for the good, those who love Him, those who have been called according to His purpose. Hindi ibig sabihin no, na hindi ka na makakaranas ng pain or suffering, kasi baka ganun yung understanding. Hindi yun. Ang ibig sabihin lang nun, through experiencing pain and suffering or challenges, madadirect ka into good. Kasi, ginagamit mo yung ano yung meron ka for good. Kasi, alam mo na yun yung gusto ni Lord na gawin mo sa kung anong pinagkatiwala niya sa'yo. Like skills, talents, and beyond doon, yung malawak na pinagkatiwala sa life mo, pinagkatiwalaan ka niya ng buhay, pinagkatiwalaan ka niya, lahat ng meron ka, pinagkatiwala ni Lord yan sa'yo. So, all things work together for good of those who love Him and for those who have been called according to His purpose. Purpose niya. Ano ba yung purpose ni Lord? So, yun yung hahanapin natin dun sa word niya, hindi yung purpose natin. Although, meron tayong mga personal na agenda, may mga personal plans in our life, pero kailangan pa rin natin pagkatiwala kung ano yung will niya, ano yung purpose niya. And siya yung si Lord God yung magdadirect sa atin noon, kasi hindi talaga natin alam kung saan yun. So through prayer and constant communication sa Panginoon, dun naniniwala kami na dun ka dadalhin ng Lord sa kalooban niya kung hinahanap mo. And syempre, hindi naman tayo perfect. Alam natin na hindi pa natin talaga fully magagrasp kung ano yung plan ni Lord sa life natin. Hindi naman talaga natin totally magagrasp agad-agad. The whole year, the whole, diba, lifelong, pa rin talaga siya, process and continuous life, living your life. Parang ganun. So, yun. Meron ka bang gustong i-add? Ako yun lang. Siguro i-embrace natin not just the challenges but also the love of God. Yung totoong love. Hanapin natin yung love na yun ni God. Kasi yun yung nagmo-motivate sa atin to go on. Yes. So yun lang po. And yeah. So yun guys, that's it for a little bit sneak. Ano yun? Ang tawag doon? Sneak. Parang actually, small. Hindi na nga sneak yun. Nakaano na 12 minutes na. Parang small talk. Small talk pa lang yun. Small talk pero ang haba. So, para sa mga susunod na content natin. Yeah, comment lang kayo guys kung anong gusto niyo itanong. More about hanapan namin ng yes. Kahit ano. Yung thought nyo about sharing. Guys, we're not expert basta yung mga experiences. Ito yung sarili namin experience at saka yung mga namin, pagde-devotion namin sa Lord. Pero you are free to comment down below kung ano yung thought nyo, ano naman yung sa inyo, 'di ba? Ano naman yung na-experience nyo, ano yung natutunan nyo for the whole 2024. So yun guys. So thank you. Guys, disclaimer guys, nandito kami sa Touch of Glory Prayer Mountain. Bye-bye!